Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:40 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Kasama niyo na po ngayon. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Interesting ang ating topic ngayon dahil may kinalaman po ito sa ating mga motorista na napapadaan po sa checkpoint. Kayo po ba ay nasita na sa checkpoint? So kayo po ba ay pinilit na magbukas ng inyong trunk o kaya naman yung glove compartment o kaya sa mga motorista natin yung top box na tinatawag natin o yung sa mga motorista po natin, especially sa mga nagmumotorsiklo, ano po, dahan-dahan lamang po kapag kayo po ay nagmamaneho. Ang hirap po kasi na mahilig kayong sumiksik, lalong-lalo na po sa mga malalaking sasakyan katulad ng truck. Naku, wag na wag po kayong sisingit, ano po? Dahil magkaroon lang po ng ontring problema at kayo ay mahagip, naku, ano na po yan, aksidente. Nung dati po, ma-share ko lang, no, yung aking kapatid, no, ay nagmomotor. Tapos, nung siya po ay nakahawak na ng second-hand car, natuto na siyang mag-drive. Aba, galit na kasi nga singit ng singit yung mga motor. Sabi ko talaga sa kanya, now you know. Yan din yung ginagawa mo noon. Hindi mo lamang alam, pero bilang marunong ka nang mag-drive ng 4 wheels, kapag bumalik ka na sa pagdadrive ng motor, dapat alam mo na hindi ka pwedeng singit ng singit. Hindi man kaya lagi nabubusinahan ng mga sasakyan, ano? Siyempre, para din yon sa iyong safety. So, ganun po, no? Ingat-ingat lagi. At sa mga motorista naman natin, huwag laging mainit ang ulo, especially yung mga 4-wheel drivers. Mga nagdadrive po ng yung mga masusungit, laging road rage. Ayaw naman po natin yan. Nababanggit lamang po natin dahil may kinalaman po sa ating topic ngayong gabi. So, lagi nating ini-encourage ang ating mga drivers, no? Sabi nila ba sa drivers, sweet lovers. Kaya abangan nyo po, no? Yung para sa mga drivers natin. Siyempre yung mga campaigns at saka yung mga inihandang mga sorpresa ng DZRH para sa inyo. So, balikan po natin yung topic natin. May kinalaman po kapag kayo po ay napapadaan sa checkpoint. Ayan. Alam nyo po, marami nagsasabi, alam mo, Attorney Cam, bakit po sa checkpoint lagi na lang mga motor ang chine-check? Bakit hindi yung mga 4 wheels? Pasintabi naman po, no, sa mga nagdadrive ng mga motorsiklo, no? Karamihan po, no, mapapansin nyo po yan sa ating mga statistics, no? Sa mga lagi napapabalita, no? Maparadyo, telebisyon, o kaya, no, sa social media. Kapag nagkakaroon po ng mga krimen, di ba? Ano ang laging ginagamit ng ating mga akusado, yung mga suspect natin? Hindi ba motor? Bakit? Kasi nga po, singit, madaling isingit, lalong-lalo na kapag traffic. So, kadalasan po, ito talaga chine-check ng ating mga kapulisan. Dapat lagi po kayong may dalang ORCR. Kanino ba ito nakapangalan? Tsaka po, syempre, yung inyong authority to drive kung hindi po kayong may-ari ng sasakyan. Bakit? Karamihan po sa mga ginagamit na mga motorsiklo sa mga krimen, hindi malinis ang papel. Kaya iniiwasan po natin sa mga motorista, mga drivers ng mga motorsiklo, wag na wag po kayong
papayag sa open deed of sale. Bakit? Kasi po, no, kung halimbawa open deed of sale, kung saan-saan na naipasa, tapos nakalagay yung inyong pangalan, yung pala naipasa doon sa may masama ang loob. Kapag halimbawa na-sequester itong motor, no, at nagamit po, no, sa krimen, papaano na kung halimbawa may na-damage po itong motor na ito? Hahabulin kayo ng LTO. Kaya dinidiscourage po natin ang open deed of sale. Unang-una, hindi po yan mapapanotaryuhan. Pangalawa, no, yung open deed of sale na yan, no, usually ginagamit yan sa mga masasama. Ng mga masasamang loob. May masamang pag-iisip na gumawa ng mali, no, yung mga krimen. So, again po, no, sa mga motorista natin, huwag tayo bibili ng mga second hand na motor na may open deed of sale. Hindi nyo alam, no, baka naman ano na yan, nagamit na, tapos sa krimen at merong mga danyos perwisyo na ginawa sa isang third party, baka kayo po ang maputukan. Okay? So, bakit ko tinatakel po itong may kinalaman sa checkpoint? Ano po, yung pagbubukas ng trunk, mga glove compartment, at saka po top box. Alam niyo po, believe tayo, no, sa mga kapulisan natin na laging nagsasagawa ng mga checkpoint. Bakit? Alam niyo kung may checkpoint, dapat nga hindi tayo mainis pag may checkpoint na naman, ganyan. Hindi tayo mainis, dapat matuwa tayo. Bakit? Kasi minimake sure ng ating kapulisan na itong mga dumadaan na ito ay merong tamang papeles, no? Tamang ORCR at hindi nagagamit sa masama. Kasi karamihan po ng mga natitiklo nila dyan, yung mga gumagawa nga po ng krimen at nagagamit ang mga vehicles, no, sasakyan sa pag-commit ng krimen. Okay? So, pag may checkpoint po tayo, chillax lang. Kung wala ka namang ginawang masama, bakit ka naman kakabahan? Bakit ka naman maiinis? Para nga to sa ating safety, sa ating kaligtasan. Okay? Para sa mga kapulisan naman po na nakikinig, na nagsasagawa ng checkpoint, maganda tong topic na to para makita po ninyo na ano ba yung mga tama at hindi tama kapag may checkpoint. Yan. Kailangan ba i-check lahat ng sasakyan? Pababain yung driver? Tignan ang glove compartment? Pati sa may yung compartment doon sa may arm, no? Yung sa may gitna ng ng driver tsaka passenger seat, 'di ba? Merong gitna doon na parang parang pwede mong ilagay yung iyong arms, no, pahingahan. Kailangan din bang buksan yun, no? Yung mga ganitong klase na tanong, hanggang saan ba? Ano ba yung boses ko? Ano nangyari? Para may nakalala sa akin. Hanggang saan ba? Ayan, hanggang saan ba dapat ang limitasyon ng ating mga kapulisan pagdating po sa checkpoint? I'm talking about, syempre, yung ating karapatan, no? Bilang mahalughog o halughugin ang mga pribadong bagay na o kaya mga lagayan na pag-aari natin, of course. Kasi sabi po ng ating konstitusyon, ang karapatan ng mga tao na maging ligtas sa kanilang pagkatao, bahay, dokumento at mga epekto nito laban sa hindi makatwirang paghahalughog ay ipinagbabawal ng ating konstitusyon. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers. Persons yung yung kapakapa, yung bibiglang kang kakapain, no? And effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. So, dapat po hindi po na-violate ng ating mga kapulisan itong provision na ito. Alam mong kagandahan po dito pinapangalagaan po ng ating konstitusyon yung ating karapatan na bigla-bigla na lang halughugin yung ating mga gamit, no? Lalong-lalo na kung halimbawa may checkpoint, may bag ka, bigla na lang, buksan mo yung bag mo. Tapos o kaya sila yung nagbukas ng bag, no? Pinipilit ka nila ibuksan yung mga gamit mo. Tama ba yon?
So, itong topic na to nakalaan para sa ating mga kapulisan. Yan ang nagsasagawa po ng checkpoint. So, mamaya titignan din natin, papaano nyo malalaman na yung ginagawa nila ay valid checkpoint. Kasi meron pong sinusunod ang ating mga kapulisan kapag sila po ay magsasagawa ng checkpoint. So, makikita po ninyo, teka, tama ba yung ginagawa nila? May violation ba sila? So, kailangan ba akong mangamba kapag ako ay dadaan sa mga checkpoint? Mangangamba ka lang kapag may ginawa kang kalokohan. At yung vehicle mo, no, marked vehicle pala yan, na na maaaring nagamit niya sa isang krimen. Tapos ikaw, buyer, binili mo pa sa open deed of sale. Tapos ano pang mangyayari, no, kapag halimbawa, na-sequester siya, nakuha, na-impound. Ano nang gagawin mo? 'Di ba? So, anong affidavit ba ang kailangan mong gawin para makuha yung motorsiklo na naka-impound? So, yung mga natin, yung mga topic natin, di ba? So, again po, ang search warrant po, no, ay kung hindi man po, of course, sa mga checkpoint po, no, sa mga nagtataka, ano ba tong search warrant na laging nababanggit natin, not only, no, sa mga checkpoint, no, doon din po sa inyong mga bahay. Kapag halimbawa may pumunta, kumatok na pulis, no, at sinabi, maghahalughog kami dito. Kailangan ba silang payagan? Oo ka na lang ba? So, anong dapat mong gawin? So, i-ask mo, itanong mo, meron po ba kayong search warrant? Kung wala silang search warrant, hindi sila pwedeng maghalughog sa bahay ninyo. Okay. At tandaan nyo, ang search warrant po ay isang sulat po ito na pag-uutos na in-issue sa pangalan ng, nakalagay doon, People of the Philippines. Pirmado po yan ng isang judge o hurado na kung saan po inuutusan ng mga opisyal o kaya naman po kapulisan na hanapin ng isang personal na pag-aari at dalhin ito sa korte. Okay? So, nakalagay din doon kung anong lokasyon. So, hindi basta-basta pwedeng lahat ng parte ng inyong kabahayan ay talaga nalang hahalughugin hanggat sa makita nila item na yon. Merong partikular na lugar, pwedeng kusina, halimbawa, yung mga ginamit na mga krimen, ginamit na mga weapons sa isang krimen, nandun sa kusina. So, doon hahanapin. O kaya naman, no, yung mga epektus, no, nandun pala sa sala, dun sa may ilalim ng cabinet ng TV. So, may mga ganun po, no, hindi pwedeng lahat. Mamaya mag-shopping pa sila dyan sa bahay ninyo. So, pinapangalagaan po ng ating konstitusyon ang ating karapatan na hindi basta-basta pwedeng halughugin ang ating bahay, ang ating mga ari-arian, kasama na po doon ang inyong mga sasakyan. So, ganun po, no, kapag kayo po ay pinilit na buksan ang inyong mga trunk, buksan ang inyong mga glove compartment, ang inyong mga top box, no? Talagang sila po ay ginigiit nila na buksan, no? Sabihin niyo po na ayon po sa ating konstitusyon, ang ating yung mga bagay, no, na enclosed, no, ay hindi basta-basta hinahalughog unless otherwise merong search warrant or may probable cause, no? Kung dumadaan ka lang naman, wala namang probable cause, hindi basta pwedeng tignan yung trunk nyo tsaka yung mga glove compartment ninyo. Unless otherwise, ito isang tricky part. Paano pag sinabi ng police na, Sir, maaari po ba naming makita ang inyong glove compartment kung inyo pong mamarapatin at kung kayo po ay papayag? At ang ginawa ninyo, pumayag ka. Binuksan ang glove compartment. Ang tanong, ito po ba ay labag sa konstitusyon na sinasabi natin na unreasonable searches and seizure, no? Ang sagot po ay hindi. So, pwede pong mawala ang inyong karapatan kapag ito po ay inyong winave. Kung kayo po ay sumang-ayon, voluntaryo at hindi kayo napipilitan, binuksan ng glove compartment, hindi po yun violation. So, sa mga kapulisan naman, may mga ganun silang tactic. Kapag sila po ay nakikipag-usap ng maayos at sinasabi na ayon po sa inyong permiso at kayo po ang masusunod at kayo ay nag-waive, no? Valid po
ang kanilang searches and seizure. Pagbati muna at malaking shoutout sa ating mga viewers. Live po kami ngayon sa Facebook. Hanapin nyo lamang po DZRH News, DZRH News Television, at ganun din po, syempre, shoutout sa ating, sa YouTube, DZRH TV 4K live stream. Magandang gabi po, Cora Caburao, watching from Suwal, Pangasinan. Tama ba? Oswal, Pangasinan. Elmer Bendol, Jericho Ferrer. Ayan, magandang gabi po. Sige Jericho, pag pumunta ka sa office namin, pag napadaan ka dito, bigyan kita ng shirt. Raul Leido, Marilu de Guzman, Marina Espacio Magbanwa, Raul Leido, Alan Ronald Mugar Evaristo, Miss Marilu. Ayan. Console box pala ang tawag dun sa in between ng driver seat tsaka passenger seat. Thank you so much, Miss Marilu. Ayan, meron tayong mga viewers dito na tumutulong sa atin mag-describe. Ano ba describe ni Attorney Cam? Glove compartment lang. Ayan. Eto, ganun din po. Magandang gabi rin po. Kina Norma Bonifacio Husay. Ayan, from Caloocan City. Boboy Puertes. Uy, ng Puerto Princesa, Palawan. Tama ba? Josephine Garimbao, JWM Mikiabas. Ayan. Irene Almodovar, Ryan Fraico, kamusta kayo dyan? Alan Evaristo, Telma Borlaza, Peterlyn Sanchez ng Kingdom of Saudi Arabia, Danica, pa-shoutout daw, Moonbeats and Jared Estorco. Thank you so much. Babalik po tayo. Ilang mga paalala muna. Diyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin yours truly. Ako po si Attorney Cam. Sa DZRH Usapang Legal, oras po natin na 6:57. Eto muna, puntahan muna natin ang balita ni RH27 Noche Kakas. Kakasabi ko lang eh. Flash Report. Flash Report! O naman, sabi ko, 'di ba, yung mga motorsiklo, wag dadaan, sisingit sa mga truck dahil delikado, no? Kapag ang aksidente biglang kumatok, andyan agad. Ito po report ni RH27 Noche Kakas. 2 motorsiklo po ang naipit sa ilalim ng trailer truck sa Maytagig. RH27 Noche Kakas, ibalita mo to, Noche. Attorney Cam, yung isa kasamaang palad binawian ng buhay, isang babae na motorcycle rider matapos na mawalan ng control mawalan ng preno itong isang trailer truck dito sa may C5, yung kanto na paakyat ng Upper McKinley Hill. At malapit din ito sa may Korean Embassy. Yung isang rider na isa ding babae injured. So ilan po lahat yung injured actually? Tatlo yung injured, tapos ilan yung fatal? Isa yung babae. Tapos 3 injured. Ano, ilang motorsiklo yung nandyan? Bali, 3 lang po. 3 motorsiklo. Okay, so 3 motorsiklo, pareho, yung may lalaki o pareho lahat babae? Ang lalaki, 2 babae. Okay, so yung isang babae doon, yun ang nasawi. Tapos yung isang babae at isang lalaki injured, nasa ospital ngayon. Okay, so yun ang isang patay, 2 yung injured, na parehong naka-motorsiklo, Attorney Cam, nang ito ay pumailalim dito sa trailer truck na nawalan ng preno dito sa pababa ng C5 road sa lungsod ng Taguig. Ang nagiging problema ngayon dito, Attorney Cam, apektado yung daloy ng traffic, yung bothbound lane ditong C5 papuntang Quezon City at papunta naman ng Heritage Park dahil dito sa aksidente. At yung galing din ng Bonifacio Global City, apektado rin yung mga motorista na papunta ng C5 road. Abangan ang follow-up report, RH27, Noche Kakas DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Yan na nga po ang sinasabi natin. Ano po, no, mag-ingat ang mga rider natin, no, ng mga motorsiklo, lalong-lalo na po kapag nasa harapan po ninyo ay isang trailer truck, huwag nyo na pong overtake at huwag na kayong sumingit dahil kapag nagkamali po, no, talagang kawawa po yung ating mga rider. Again po, 3 motorsiklo po yun, no, ang involved. Isang babae po ang naiulat na namatay at ang 3 po ay sugatan. Balikan po natin yung ating pinag-uusapan sa ating DZRH, usapang legal, may kinalaman po sa checkpoint. So nabanggit natin kanina, no, na again, meron po tayong karapatan, no, against unreasonable searches and seizures, no. Ang exception po niyan, again, yung pinag-uusapan natin na checkpoint, pero meron lamang po silang limitasyon pagdating po sa checkpoint. Sabi ko nga kanina, napakaganda ng purpose tsaka ng justification kapag may checkpoint kasi ito po ay for public safety and security, para ma-double check nila, no, na itong mga motorista natin ay sila ba talaga ay hindi involved sa mga krimen. Kasi nga, bakit lagi ang checkpoint natin mga motor? Dahil ito po ay usually ginagamit kapag magko-commit ng offense, no? At kadalasan yung mga maggagawa po niyan ay hindi po sa kanila nakapangalan yung motor. Ayan, make sure yan kasi pag nakuna ng CCTV, at least hindi ma-identify na sila yon. So again, iwasan po ang pagbebenta ng motor na open deed of sale, lalo kapag ginamit po sa mga masamang gawain. At again po, another justification ng checkpoint kapag halimbawa po ay ito po ay isang balidong exercise ng police power, syempre, no? Naaalaw po of course yung ating mga kapulisan, law enforcement na i-maintain ang tinatawag natin na peace and order. Basta hindi po lumalagpas sa ating constitutional boundary. So, nabanggit natin kanina, ano ba yung mga requisite? Paano mo malalaman na valid yung checkpoint o hindi? So, unang-una, meron yung malaking parang signage na nakalagay, checkpoint. Tapos makikita po doon kung sino po yung parang authorized, yung pinakamataas na officer na nag-head ng naturang checkpoint. So, importante po yun. Pangalawa, ang ating mga kapulisan ay dapat naka-uniforme. May checkpoint bang mga nakasibilyan? Tapos parang magmumol lang? Hindi. So, yun po, no? At syempre, ang kanilang intrusion na tinatawag natin, no? Ay, ano lang po, plain view doctrine. Ano yung plain view doctrine? Ito po ay yung tinatawag natin na routinary visual inspection. Pag sinabi nating visual, ano yan? So, ang gumagana dyan, mata. Hindi gumagana ang kamay at kung ano-ano pang bahagi ng ating katawan. Diba? So, visual. So, limited lang sila sa kung ano yung nakikita nila. At syempre, again po, no, para magkaroon ng tinatawag na extensive search, yung pagbubukas ng mga compartment, pagbubukas ng mga trunk, tsaka top box, dapat po, number 1, kanina sinabi ko, may consent. Yung ating mga motorista, wala namang problema. Patingin nga po ng inyong sir, pwede nyo ba buksan yung glove compartment ninyo? Pag binuksan nyo yan, walang hindi kayo umaangal, voluntary, tsaka sabi nyo, wala naman kami tinatago, ito, tignan nyo. Ayan, valid yung kanilang intrusion, yung extensive search na tinatawag natin. At kung halimbawa, isa pa is yung may probable cause. Halimbawa, meron po silang reasonable ground to believe that a crime has been committed o kaya is being committed, gagawing masama, gagawa sila ng masama o kaya naman may knowledge sila, no, may probable cause sila or reasonable ground to believe na itong motor na to ay nagamit sa masama. Halimbawa na lang, no, biglang merong nakawan. So may nakawan ng mga mamahaling relo. Ayan. Tapos na-identify sa CCTV na ang plaka ay ganito. Tapos ganito ang brand ng motor.
Yun ang sinakyan ng mga magnanakaw. During the checkpoint, na itawag sa kanila na baka po may ano po kayo dyan, may ma-check kayo na ganitong motorsiklo, ayan po ay reported na merong ano po, no, ginawang masama sa isang store, nagnakaw ng mga mamahaling relo. Now, kung meron silang gano'n, no, reasonable ground at nalaman nila na merong krimen na nangyari, na itimbre sa kanila ng mga kasamahan nila, no, at nakita nila yung motor na yon, pwede nilang tignan ang top box ninyo. Baka doon nakatago yan, no? O kaya doon sa mga, kung may gamit kayo, pwede rin po. So, ganun po, no? Usually, pag mga ganyan na mga gumagawa ng krimen, pag nakita ng checkpoint, tatakbo yan. So, nagkakaroon ng manhunt operation. Tumakbo yung motor. Ibig sabihin, baka maaaring may nagawa itong krimen, no? Kung halimbawa, chillax lang naman sila, pre, wag ka magpapahalata, tas biglaan dumaan, naitimbre na pala. Pag binuksan yung mga top box ng motorista, tsaka yung bag, no? Halimbawa, may dalang bag. At may natagpuan doon na mga, na mga ebidensya ng pagnanakaw, pwede yung magamit against them. At ang kanilang extensive search ay magiging valid. Okay? So, na-overcome yung ating karapatan na magsabi na bawal halughugin ang aking mga kagamitan, ang aking bag at ang aking top box. Okay, syempre, pag sinabing checkpoint, dapat yan hindi nagiging discriminatory. Yung tipong, sige, alis na to. Ito, parang mukha siyang magnanakaw, i-check yan. Judgmental pala. No? Ito, mukhang mabait to. Sige, wag na i-check yan. Ito. Walang ganon. So, walang discrimination against person o kaya grupo. Itong grupong to, bakit yung magkakasama? Baka mga gagawin to Sige, tingnan nyo yan. Okay? So, again po, walang discrimination against person o kaya groups, no? At saka bawal maging judgmental. So, nabanggit natin yon, kailangan din po, so, uniform personnel itong mga to, hindi basta-basta naka-civilian lamang, no? Para makita talaga ng ating mga kababayan na legit ang kanilang operation. At syempre, kailangan din po, pag halimbawa na medyo gabing-gabi na, no? Dapat medyo maliwanag yung kanilang operation, no? Hindi yung madilim tapos bigla na lang, uy, may checkpoint pala dito. Parang merong anuhan to, merong bigayan dito, So, dapat maliwanag, no? Yung kanilang operation, may sapat na ilaw, at nakikita ng ating mga kababayan. Hindi yung gulatan na lang, uy, ang dilim dito, tapos bigla pa lang may operation na checkpoint. Ano ba to? Checkpoint o entrapment, no? So, again po, merong objective tsaka legitimate purpose din po ang checkpoint. So, syempre, kapag halimbawa po na may mga tawag na ka-high alert, tama ba yon? O kaya naman po ay, of course, kapag meron pong isang incident na kung saan kailangan, no, mag-checkpoint sila, na itimbre. May high profile na bigla ang pinatay somewhere sa halimbawa lang po, Dasmariñas, no? So ngayon, nag-set up ang IMUS ng checkpoint tsaka Bacoor. Tapos ganun din po sa May Silang. Kasi ito yung before tsaka after ng Dasmariñas pag galing ka dito sa Metro Manila. So may mga legitimate purpose po yung mga yan. So tandaan po lagi, plain view doctrine. Limited lang po sa routine visual check, no? Mata lang ang gagamitin, ha? Bawal lang kamay. Bawal lang kamay, okay? At again po yung consent, halimbawa yung pagpayag na buksan ng kanyang glove compartment, yung kanyang trunk, ay kailangan po ito ay hindi napilitan, no? Walang intimidation, walang force, walang threat, no? Kailangan ito po ay binigay ng voluntary at saka syempre
freely, no? Freely and voluntary. So, talagang binuksan niya lang dahil gusto niya ipakita sa police officer na wala naman talagang masamang dokumento o kaya mga weapons na nakalagay dun sa kanyang mga glove compartment at sa kanyang trunk. Kapag ang mga kapulisan po natin ay nag-conduct ng isang checkpoint na nagkaroon po ng mga illegal searches and seizure o kaya nagkaroon ng mga harassment sa ating mga motorista, ay maaari po silang magkaroon ng criminal, civil at administrative case. O kaya, of course, yung sanction, no? So, depending po sa gravity ng sitwasyon at saka ng violation na nakommit. So, syempre, gusto rin natin, no, sa ating mga kapulisan na kapag nagsagawa ng checkpoint, maayos. Isa mo nang muling shout out, ayan, sa ating mga kababayan, may nakakaalala talaga sa akin. Hi po sa mga nanonood pa rin po sa ating DZRH News. Uy, teka lang, yung ating DZRH TV 4K live stream. Teka lang po ha. Magandang gabi po kina Fabian Liwag. Ayan. Si Sniper. At ganun din po, Noel Dorosan. Magandang gabi po sa inyo. At pahabol pagbati sa ating mga viewers. Siyempre kina Florence Regalo na nanonood po sa Pila, Laguna. Joby Barbecho, Ivy Gutierrez ng Tayong Pangasinan, Isagani Jane Tablak, at siyempre ganun din po sa mga nanonood sa ating DZRH News Television. Wag niyo pong kalimutan, meron akong TikTok account, search niyo lang po ATTYCAM. Attorney Cam. Gandang gabi rin po kina Michael Manalo. Stay safe always from Las Piñas. Jackie Lou Abelinde, Joel Teres, Reynaldo Tamundong, Rexon Fernandez ng Cuyapo, Nueva Ecija. Nanonood po sa Marinduque. Tama po ba? Matgasan? Avid listener po ninyo. Galing nga kay Willie San Juan Madurog. At Alicia ng Davao City, June Babaran, Imelda Santo Domingo at si Miss Danica ng Baler, Aurora. Muli po ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po si Attorney Cam. Oras po natin alas 7:15 ng gabi. This time check is brought to you by ACS RH. Kasama niyo pa rin po DZRH Usapang Legal. Ako po si Attorney Cam. Pinag-uusapan pa rin po natin, of course, yung ating checkpoint. So review lang tayo. Again po, no, meron tayong karapatan against unreasonable searches and seizure. Pero exception po dyan yung checkpoint. Pero limitado lamang po, no, yung binigay sa kanila sa pagsasagawa po ng tama at balidong checkpoint. Kasama na po dyan, of course, yung minimal intrusion na sinasabi natin, plain view doctrine, routine inspection na visual lamang. So, sa mata lamang. At syempre, yung mga ebidensya po na nakuha kapag nagkaroon ng unreasonable checkpoints ay hindi po magagamit bilang ebidensya sa korte. Yan. Ang tanong, paano po, attorney, kung halimbawa nahuli po kami sa checkpoint at na-impound yung kanilang sasakyan, yung motor o kaya naman yung four wheels. Okay, kapag ganito po ang nangyari, so magkakaroon po kayo ng, mag-execute kayo ng affidavit of undertaking. Ano yung
nakalagay po doon sa affidavit of undertaking, ito po isang legal na dokumento na kung saan yung owner po nung naturang sasakyan o kaya naman po ng motor, no, ay nangangako na kapag halimbawa po, no, kailangan dalhin sa korte ang nasabing sasakyan, ay ipoproduce niya ito. At syempre nangangako din siya na siya ay makikipagtulungan sa mga otoridad at isusurrender yung motor o kaya sasakyan kung kinakailangan. So nakalagay po dun sa affidavit of undertaking, halimbawa yung details sa ORCR, make, model, year, chassis number, plate number, motor vehicle file number, at kung ano-ano pa. At ilalagay din po reason for impoundment, no? Bakit ba na-impound? Maaaring dahil sa aksidente, violation ng traffic law, o kaya naman ito ay involved sa isang krimen. So, ilalagay din po, no, yung sinabi ko, no, yung undertaking na ipoproduce po ito kapag kinakailangan po hiningi ng korte. At kung sakaling hindi sila tumupad sa usapan, doon sa kanilang pinirmahan na affidavit of undertaking, sila po ay magkakaroon ng legal consequence or repercussions. At need po na dapat ito po ay inotarize po in a public document. Yun yung sinasabi natin, no? Kaya minsan yung mga iba na nag-open deed of sale, na impound yung sasakyan, hahabulin uli nila yung pinakaunang owner para mag-execute ng ganito. Unless otherwise, nagkaroon sila ng deed of sale at napanotarize. Ang problema kasi, sa ating mga kababayan, pag nagkaroon ng deed of sale, hindi pinapalipat sa kanila yung pangalan. Dapat ilagay nyo sa deed of sale na required si buyer na ipalipat, i-transfer ang naturang sa ownership sa kanya, no? Para in any case, whatever happens, no, sila po ang magiging legal owner pagdating po, no, sa LTO. Alright, maraming salamat po sa mga tumutok sa atin ngayon. Pahabol na lang tayo na pagbati. Siyempre, unahin ko na yung pagbati sa aking kapatid. Ayan, congratulations. Meron na kaming architect. Yay! Congratulations kay Kevin Adami. Ayan, isa na ang architect. Ganun din po, magandang gabi po kina June Pabaran po ba ito? Tama po ba? Willie San Juan Madurog, Raxon Fernandez, Reynaldo Tamundong, Terry Remo, si Mama Jovita and Papa Will na sobrang proud ngayon, Tita Erlinda Agloco, at ganun din po si Tita Connie ng Veracatan, Duanes. Magandang gabi rin po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News. Siyempre, ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Shout out po. Ayan, magandang gabi kina. Ayan, Valentino Ponsha. Thank you, Valentino, sa pag-congratulate. Isagani Tabla, Miss Marilu, thank you, and Roxanne Costo, magandang gabi po. Pahabol na question na lang po. Ayan, tignan natin yung mga question natin dito, ha. Ayan. So, paano daw po kapag halimbawa sa checkpoint hindi po naka-uniforme yung mga kapulisan? Again po, invalid, no, yung kanilang checkpoint. Kung meron silang makumpiska doon, no, maaaring ito, ha, number one, kung hindi sila naka-uniforme, baka hindi yan mga kapulis talaga. Kung sila man talaga pulis po at nagkaroon sila ng checkpoint na doon sa talagang yung lugar na talagang madilim at wala pong nakalagay na word na malaking na checkpoint. At kung sino po yung officer in charge, kasi dapat makikita po yun doon eh.
So maaaring hindi po yan legal operation ng kapulisan. At kung ito man po ay legal na operasyon at nag-violate sila dun sa kanilang rules, magkakaroon po sila ng sanction. Thank you so much po. Maraming salamat muli. Every Mondays, Wednesday, and Fridays, nakakasama niyo po ako po si Attorney Cam. Every Tuesday naman po, Thursday, ay makakasama niyo si Attorney Rina Seco. So, kita-kits po ulit tayo sa Biyernes. At susunod na po ang DZRH, usapang pangkalusugan. After usapang legal, pangkalusugan naman. Ito po yung mga serbisyo publiko, mga programa na inihain po ng DZRH para makatulong sa ating mga kababayan. Mabigyan ng linaw at magkaroon ng legal education ang ating mga kababayan, tsaka health education. Thank you so much! Muli po ako po si Attorney Cam. Oras po natin, 7:28 ng gabi.